Maligayang pagbabalik mga bata dito sa ating Goodness Club Online! Sa bagong seryeng pag-aaralan natin, matututunan natin na si Jesus ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabay-sabay nating sabihin ang ating word up. Si Jesus ay ang Diyos na makapangyarihan. Maririnig natin sa ating unang kwento ang unang himala na ginawa ni Jesus. Kaya, panoorin nyo kids ang ating episode ngayon. Enjoy watching! Ano ang pinaka-special na bagay sa buhay mo? Isang bagay na gustong-gusto o pinaiingatan mo? Maaring ito ay isang tao o isang bagay. Salamat sa inyong mga sagot, mga bata. Ano ang nararamdaman mo kung kailangan mong ibigay o isakripisyo ang tao o bagay na iyon? Salamat sa inyong mga sagot. Napakahirap niyon. Maaring umiyak ka at malungkot sa loob ng mahabang panahon. Sinasabi ng ating verse na ibinigay o isinakripisyo ng Diyos ang mas higit na special sa kahit sino o ano paman. Pakinggan ang ating verse at tingnan kung masasabi mo sa akin kung ano ang isinakripisyo ng Diyos. Sabi sa Biblia, sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 3:16. Narinig nyo ba mula sa verse kung ano ang isinakripisyo ng Diyos? Oo, ang kanyang anak. Ang verse na ito ay nasa Biblia. Ang Biblia ang totoong salita ng Diyos. Ang verse na ito ay makikita sa aklat ng Juan. Ang Juan ang pang-apat na aklat sa bagong tipan. Kung hindi mo alam kung nasaan ang isang aklat sa Biblia, paano ito hahanapin? Karamihan sa makapal na libro ay may talaan ng nilalaman sa unahan. Ganon din ang Biblia. Kung hindi mo sigurado kung saan hahanapin ang isang libro sa Biblia, buksan ang harapan ng iyong Biblia sa talaan ng nilalaman katulad dito. Buksan mo dito, tapos hanapin mo dito ang nilalaman. Narito ang aklat ng Juan. Makikita ang Juan ay nasa pahina bilang sa New Testament kasi ang Biblia nga nahahati sa dalawa, ang Old Testament at ang New Testament. Ang Juan ay makikita mo o matatagpuan mo ang pahina sa 120 ang ating talata ngayon sa Juan 3:16. Sabay-sabay ulit nating basahin ang verse. Sige mga bata, sabay-sabay natin basahin ha. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 3:16. Sa ating kwento ngayon, pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga alagad ni Jesus na sumusunod at natuto mula sa Kanya. Si Juan ay isa sa mga alagad na iyon. 3 taong kasama ni Juan si Jesus para matuto mula sa Kanya. Nakita ni Juan kung ano ang ginawa ni Jesus. Naroon si Juan sa kasalang pinag-uusapan natin ngayon. Nakita niya ang himalang ginawa ni Jesus. Iyon ang dahilan kung bakit matatawag natin siyang saksi sa buhay ni Jesus. Ginamit ng Diyos si Juan para gawin din ang isang napakahalagang bagay. Ipinasulat ng Diyos kay Juan ang nangyari noon, si Jesus ay nasa mundo upang malaman ng sanlibutan kung sino si Jesus. Tingnan natin kung ano ang natutunan natin tungkol kay Jesus mula sa verse na ito. Ngayon, basahin nga natin ito ulit mga bata ng sabay-sabay. Juan 3:16.
sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 3:16. Ngayon mga bata, isa-isahin natin yan para lalo ninyo maunawaan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Anong ibig sabihin nito? Ang pinatutungkulan ng mundo ay mga tao. Ang Diyos na manlilikha, ang gumawa ng lahat ng tao sa mundo kasama ka. Minamahal ka niya higit pa sa iniisip mo. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ano naman ang ibig sabihin nito? Ibinigay ng Diyos na Ama kung ano ang pinakamahalaga sa kanya. Ang kanyang kaisa-isang anak, si Jesus. Dahil mahal na mahal ka niya, ibinigay niya ang kanyang anak upang gumawa ng paraan para mapatawad ang iyong mga kasalanan. Upang ang sinumang sumampalataya sa kanya, ikaw ang tinutukoy ng salitang sinuman. Ibig sabihin nito ay kahit sino. Ano man ang edad mo, ano ang itsura mo, o saan ka nanggaling. Ibig sabihin na sumasampalataya ay magtiwala kay Jesus bilang nag-iisang makapagliligtas sa iyo mula sa iyong mga kasalanan. Hindi ka maililigtas ng pagtitiwala sa iyong sarili o sa mga mabubuting gawa mo. Ang pananampalataya lamang kay Jesus ang makapagliligtas sa iyo mula sa parusa ng iyong kasalanan. Ay hindi mapahamak. Ibig sabihin ng mapahamak ay mapaparusahan dahil sa kasalanan. Ang parusa ng kasalanan ay ang pagkawalay sa Diyos ngayon at magpakailanman sa isang kakilakilabot na lugar, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin ng buhay na walang hanggan ay buhay dito sa mundo kasama ang Diyos. Lagi mo siyang makakasama at matutulungan kanyang mamuhay para sa kanya. Ibig sabihin din nito ay balang araw, walang hanggan mong makakasama ang Diyos sa kanyang magandang tahanan na tinatawag na langit. Si Jesus ang anak ng Diyos na parito upang gumawa ng paraan para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kung ikaw bata na hindi pa tumatanggap sa Panginoong Jesus, nais ng Panginoong Jesus na sumampalataya ka sa Kanya bilang iyong tagapagligtas. Dapat mong malaman na minamahal ka ng Diyos ng higit pa sa iniisip mo, na para ito siya upang tubusin ka. Maari kang maniwala kay Jesus ngayon at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ikaw naman bata na tumanggap na kay Jesus, kung sumampalataya ka na kay Jesus bilang iyong tagapagligtas, isipin mo ang dakilang pagmamahal ng Diyos para sa iyo. Ibinigay niya ang kanyang pinakamamahal na anak para iligtas ka. Ngayon mga bata, tayo ay magkabisa ng ating memory verse. May gagawin ngayon tayo mga bata. Ang ating tawag sa ating memory verse ay ang sinuman. Kaya mayroong mga picture na ipapakita si Ate Rona. Tapos, pag sinabi ni Ate Rona kung ano yon, tapos kung ikaw ba ay mahilig dito, ikaw yung batang tatayo para basahin ang ating talata. Okay, may una akong picture na ipapakita sa inyo. Sino mang mahilig sa sapatos? Ngayon, sabay-sabay natin basahin ang ating talata doon sa mga batang mahilig sa sapatos. Unahin natin ang address, Juan 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinuman sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 3:16. Sige, tingnan natin ang next picture. Sino naman sa inyo ang batang mahaba na ang buhok? Ayan, sila ang magbasa. Juan 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 3:16. Ngayon, tignan ulit natin kung ano ang sunod na picture.
Sino naman sa inyo ang mahilig maglaro ng video game? Ayan. Sige, sabayan nyo si Ate Rona. Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 3:16. Okay, sunod naman. Tingnan naman natin kung ano ito. Sino mang sa inyo ang mahilig kumain ng chocolate? Sige, sabayan niyo ako. Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 3:16. Okay, next. Tingnan natin kung ano pa ang susunod na picture. Sino man sa inyo ang mahilig magbasa? Ayan, sabay-sabay kayo sa akin. Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 3:16. Okay, tingnan natin kung ano yung last na picture natin, mga bata. Sino sa inyo mahilig uminom ng milk tea? Ayan, lahat yan sigurado mahilig uminom ng milk tea. Ngayon, sabay-sabay kayo sa akin, ha? Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 3:16. masasabi na ang isang tao ay makapangyarihan? Oo, kung siya ay makagagawa ng nakakamangang bagay. Kagaya ng makapagpagaling ng bulag, pilay, makabuhay ng patay. Kaya niyang pigilin ang bagyo at marami pang iba. Sa mga darating na linggo, aaralin natin ang tungkol sa makapangyarihang taong ito. Nilikha ng Diyos ang buong Sansinukob. Napakaraming taon na ang nakalipas. Ang pinaka-espesyal ng likha ng Diyos ay ang mga tao. Nilikha ng Diyos ang mga tao upang siya ay mahalin at sundin. Ang kauna-unahang tao na nilikha ng Diyos ay sina Adan at Eva. Tumira sila sa isang napakagandang hardin. Ginawa ng Diyos ang Eden. Ang malungkot, sinuway ni na Adan at Eva ang Diyos sa halip na magtiwala at sumunod sa Kanya. Ang kanilang pagsuway ang nagdala ng kasalanan sa mundo. Pinarusahan ng Diyos sina Adan at Eva sa pamamagitan ng pagpalayas sa kanila sa hardin at doon nagsimula ang kamatayan. Ngunit, nangako ang Diyos na magpapadala ng isang magtatagumpay laban sa kasalanan.
Sa Biblia, ang taong ito ay tinatawag na manunubos. Siyang magbabayad sa mga kasalanan ng mundo. Maraming taon na ang lumipas mula nang magkasala sina Adan at Eva. Ngunit, ang manunubos, ang tagapagligtas, ay hindi pa dumarating. Nang mga panahong iyon, paulit-ulit na sinasabi ng Diyos sa kanyang bayan, ang mga Israelita, kung sino siya at ano ang tulad niya. Binigay niya sa kanila ang kanyang mga salita na nakasulat. Makikita natin ang mga salitang ito sa lumang tipan na bahagi ng Biblia. Nangusap ang Diyos sa pamamagitan ng mga tao na tinatawag na mga propeta. Paulit-ulit na ipinangaral ng mga propeta sa lumang tipan ang tungkol sa manunubos na darating. Ang mga bagay na kanilang isinulat ay parang mga palatandaan na tutulong sa mga taong makilala ang manunubos kapag siya ay dumating. Maraming hari ang namuno sa mga panahong iyon. Kadalasan, hindi kilala o mahal ng mga hari at mga Israelita ang Diyos. Hindi sila naniniwalang ang Diyos ay ang nag-iisang tunay na Diyos. Hindi nila siya sinusunod. Alam niyo mga bata, ang hindi pagsunod sa Diyos ay kasalanan. Sinasabi ng Biblia na tayong lahat ay nagkanya-kanya ng landas. Sabi sa Isaiah 53:6, sabi doon, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Isinilang tayong sumusuway sa Diyos. Sinusunod ang sarili nating paraan sa halip na mapalapit sa Diyos. Minamahal at sinusunod siya. Maaring minsan ay nakikipaglaro ka sa iyong mga kaibigan at gusto mong ikaw ang mangunguna sa laro. Pero ayaw nila kaya nagalit ka at umuwi. Maaring may kaibigan ka na gustong makasama at ayaw mong may iba pa siyang nakakasama. Sa parehong pagkakataon, ikaw ay nagiging makasarili pag nanais na gawin ang mga bagay sa sarili mong paraan. Ang mga ito ay halimbawa ng kasalanan at nalulungkot ang Diyos dito. Perpekto ang Diyos at walang kasalanan. Siya ay banal. Dahil banal ang Diyos, dapat niyang parusahan ang kasalanan. Ang parusa ng kasalanan nararapat sa iyo at sa akin ay ang mahiwalay sa Diyos ngayon at magpakailanman. Hindi ito gusto ng Diyos para sa iyo at sa akin. Pero iyan ang nagagawa ng kasalanan. Ang pagsuway sa Diyos at pagsunod sa sarili mong paraan ay kasalanan. Marami sa mga Israelita at mga hari ang sumusunod sa sarili ng kagustuhan at sumusuway sa Diyos. Ang ilang mga Israelita, bagaman ay naghintay sa pagdating ng manunubos na siya magiging pinakadakilang hari sa lahat, matutuklasan natin na si Jesus ang makapangyarihan at nagmamalasakit sa iyo. Sa ilang susunod na mga linggo ay matutunghayan natin kung paano ipinakita ni Jesus na siya ay Diyos at kung paano siya nagmamalasakit sa mga tao, sa lahat ng uri ng mga tao. At makikita natin kung gaano siya nagmamalasakit sa iyo at sa akin. Sinasabi sa atin ng Biblia ang totoong salita ng Diyos ang tungkol kay Jesus. Ang pananampalataya sa Kanya at sa Kanyang ginawa ang makapagbabago sa buhay mo magpakailanman. Sa wakas, sa panahong itinakda ng Diyos, ipinadala niya ang manunubos. Ang manunubos ay ang hari, ngunit naparito siya bilang musmos at walang kakayahang sanggol. Dumating siya gaya ng ipinangako ng lumang tipan. Ang pangalan niya ay Jesus, ang anak ng Diyos. Siya ang tagapagligtas, ang tanging makatutubos sa iyo. Bawiin ka mula sa parusang nararapat sa iyong mga kasalanan. Lumaki ang Diyos na si Jesus. Naging kasintanda mo, pagkatapos ay naging isang binatilyo at kalaunay dumating sa hustong gulang. Siya ang tagapagligtas mula sa kasalanan. Nang si Jesus ay halos 30 taong gulang,
Sinimulan niyang gawin at sabihin ang mga bagay na nagpapatunay na siya ang perpektong anak ng Diyos, ang manunubos. Pumili si Jesus sa mga tao para maging mga alagad niya. Sa huli, 12 lalaki ang napili. Sama-sama nilang ginagawa ang maraming bagay. Paglalakbay, pagkain, pag-uusap, pagtatawanan, at ang pinakamahalagang bagay ay ang matuto mula kay Jesus. Isang araw, ay naimbitahan si Jesus at ang ilan sa kanyang mga alagad sa isang kasalan. Ang mga kasalan noon ay hindi lamang isang araw. Nagtatagal lamang ito ng isang linggo. Punong-puno ng kainan, kasiyahan at tawanan sa mga kasalan. Dahil napakatagal ng kasalan, kailangang maganda ang pamilya ng ikinakasal ng maraming pagkain at inumin para sa lahat. At ang pinaka-pangkaraniwang inumin noon ay ang alak o grape wine. Naroon sina Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan ng mayroong nangyari. Ang mga punong abala, ang mga taong namamahala sa kasalan, ay naubusan ng alak. Naku! Nakakahiya para sa kanila at nakakadismaya para sa mga bisita. Ano ang gagawin nila? Ang ina ni Jesus na si Maria ay naroon din sa kasalan. Pumunta siya kay Jesus at sinabi sa kanya na naubos na ang alak. Ano sa palagay mo ang gusto ni Maria na gawin ni Jesus? Marahil ay nais niyang gumawa si Jesus ng isang himala na bagay na tanging Diyos lamang ang makagagawa. Sinabi ni Jesus kay Maria na hindi pa ito ang tamang panahon para malaman ang lahat, ng lahat ang tungkol sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Maria sa mga utusan na gawin ang anumang sabihin ni Jesus. May gagawin ba si Jesus? Mayroong 6 na malalaking banga sa kasalan. Sinabi ni Jesus sa mga utusan na punuin ang mga ito ng tubig. Pero noong panahon ay walang gripong pwedeng pihitan para magkatubig. Kakailanganin nilang salukin ito mula sa balon. Magkunwari tayong pupunta sa isang balon para kumuha ng tubig. Nagsimula ng punuin ng mga utusan ang mga banga. Bawat banga ay kayang maglaman ng 20 o 30 gallons. Sa wakas ay napuno na ng mga utusan ang lahat na 6 na iyon. Pagkatapos ay may sinabing kakaiba si Jesus. Sinabi niya, kumuha kayo at ibigay ito sa punong abala ng piging. Magkunwari tayong lahat na magsali ng tubig sa kupa, at ibibigay ito sa punong abala. Ginawa ng mga utusan ang sinabi ni Jesus at nagdala ng kaunting tubig sa punong abala. Nang matikman ng punong abala ang tubig, hindi ito isang tubig na. Hindi ito naglasang tubig. At hindi ito nagmukhang tubig. Ginawang alak ni Jesus ang tubig. Kaya mo bang gawin iyon? Hindi! Tanging ang Diyos lamang ang makagagawa nito. Napakasaya ng punong abala. Hindi niya alam na kani-kanila lamang ay tubig lamang ito. Tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi sa kanya kung gaano siyang nagulat na ang pinakamasarap na alak ay inihain sa dulo ng piging. Ginawa ni Jesus na pinakamasarap na alak ang ordinaryong tubig. Hindi ko kayang gawin iyon. Sa tubig na nasa tasang ito, hindi ko kayang gumawa ng kahit ano mula sa tubig na walang inilalagay dito. Ngunit kaya ni Jesus. Dahil siya ang Diyos na makapangyarihan. Hindi ito isang magic. Ito ay isang himala. Ipinakikita ni Jesus na siya ang makapangyarihang Diyos na may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sabayan niyo ako. Si Jesus ang Diyos na makapangyarihan. Ulit. Si Jesus ang Diyos na makapangyarihan. Ito ang sinasabi ng Biblia tungkol kay Jesus. Si Jesus na siyang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay sa buong mundo sa pamamagitan lamang ng pagsasalita. Hindi lamang iyon. Sinasabi ng talatang ito na nilikha ang lahat para sa Kanya. Ang sansinukob at lahat ng narito ay nilikha para bigyang kaluguran ang Diyos at papurihan siya. Ang papurihan ng Diyos ay ang pagpapakita kung gaano siya kabuti. Nang ginawa kanya para bigyan siya ng kaluguran at papuri.
Hindi ka banal o perpekto gaya ng Diyos. Ngunit minamahal ka niya. Ginawa ka niyang natatangi at kakaiba. Tanging ang Diyos na makapangyarihan lamang ang makagagawa ng bawat parte ng iyong katawan na akma sa iba, pambahagi para mapanatili kang nabubuhay, humihinga at gumagalaw. Si Jesus ay ang Diyos na makapangyarihan, na siyang may kapangyarihan sa lahat ng bagay sa mundo dahil siya ang gumawa ng lahat ng ito. Ipinakita ni Jesus ang kanyang kapangyarihang nang kinuha niya ang ordinaryong tubig at ginawa itong alak. Sinasabi ng Biblia na ito ang unang himalang ginawa ng Diyos o ni Jesus para simulang ipakita sa mga tao na siya ay Diyos at makapangyarihan sa lahat ng nilikhang mga bagay. Sinimulan na ni Jesus na gumawa ng mga bagay para ipakita sa mga tao na siya ang manunubos, ang tagapagligtas na ipinangako ng Diyos na darating. May 3 taon nang lumipas matapos gawing alak ni Jesus ang tubig. Tinapos niya ang kanyang gawain bilang manunubos sa mundo. Sa pahayag 1:5, inibig niya tayo at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos para sa iyo, ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay at nabuhos ang kanyang dugo nang namatay siya para palayain ka mula sa iyong kasalanan. Noong siya ay nasa krus, inako niya ang lahat ng iyong kasalanan at siya ay nawalay sa Diyos para hindi mo maranasan iyon. Sa pamamagitan ng pagbabayad ng halagang nais ng Diyos, tinubos ka ni Jesus. Si Jesus lamang ang kayang umako ng parusa dahil siya ang perpektong anak ng Diyos na hindi nagkasala. Pagkatapos na siya ay mailibing, inakala ng maraming tao na iyon na ang katapusan. Ngunit, hindi. Para mapatunayang siya ang Diyos ay na makapangyarihan at para tapusin ang kanyang gawain sa mundo, nabuhay muli si Jesus sa 3 araw. Ngayon si Jesus ay buhay, naghahari sa langit at nangangakong siya ay babalik isang araw at tuluyang sakin ang kasalanan. Paniwalaang si Jesus ay ang Diyos na makapangyarihan na iyong manunubos. Sabayan niyo ako, si Jesus ang Diyos na makapangyarihan. Totoong si Jesus ay ang tagapagligtas na ipinangakong ipadadala ng Diyos Ama. Naalala niyo ba na may mga kasamang alagad si Jesus sa kasalan? Nakita nila kung ano ang ginawa ni Jesus at sila ay namangha. Nang araw na iyon ay naniwala ang mga alagad kay Jesus. Nagsimula silang manalig, manampalataya kay Jesus. Ikaw, naniwala ka ba kay Jesus? Ibig sabihin ng maniwala ay lubos na manalig, manampalataya kay Jesus bilang manunubos, ang nag-iisang kayang mag-alis ng parusa ng iyong kasalanan. Sinasabi ng Biblia sa 1:20-31, ang mga nakatala dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at upang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang kwentong narinig mo ngayon ay isinulat sa Biblia para marinig o mabasa mo ito at maniwalang si Jesus nga ang siyang sinasabi niya, ang anak ng Diyos. Nais niyang lubos na magtiwala ka sa Kanya bilang iyong manunubos. Nais niyang iligtas ka mula sa kasalanan upang magkaroon ka ng malapit na ugnayan sa Kanya ngayon at magpakailanman. Kapag sumampalataya ka kay Jesus bilang iyong tagapagligtas, magkaroon ka ng bagong buhay. Ang Diyos Espiritu ay mapapasa iyo. Lagi Kanyang sasamahan at tutulungang mamuhay para sa Kanya. Mananampalataya ka ba kay Jesus bilang iyong manunubos ngayon? Pwede mo ito sabihin sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Aminin mo na ikaw ay makasalanan at sabihin mo sa Kanya na naniniwala ka sa ginawa niya doon sa krus sa Kalbaryo. At sabihin mo rin na gusto mo nang sumunod sa Panginoon. Pwede mong sundan ang panalangin ito. Panginoong, inaamin ko po na ako ay makasalanan at kailangan ko pong iligtas sa parusa ng kasalanan. At naniniwala po ako sa ginawa mo doon sa krus sa Kalbaryo upang akuin at bayaran ang kaparusahan ng aking kasalanan. Panginoon, salamat po sa pagligtas mo sa akin at ibig ko na pong sumunod sa inyo. In Jesus' name, Amen. Si Jesus ay ang Diyos na makapangyarihan.
Kaya niyang gawin ang hindi kayang gawin ng sinuman. Sa ating talatang sinaulo, pinakita doon na si Jesus ang ating manunubos, ang tagapagligtas, at siya lamang ang makakagawa noon. Sabay-sabay nating bigkasin ang ating memory verse simula sa reference. Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 3:16. Tandaan ang ating pinag-aralan at magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode ng ating Good News Club Online! Bye-bye!